Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako si Binibining Cecil Gomez, ang inyong taga-ulat ngayong araw. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay at mga natatanging akda ng isang kilalang mandudulang Filipino, si Patricio Mariano. Si Mariano ay sinilang noong March 17, 1877 sa Santa Cruz, Manila. Bata pa lamang siya ay mahilig na sa musika at pagpipinta. Ngunit habang lumaki, nahilig siya sa pagsusulat. Ito ang naging daan upang maging isa siyang kilalang manunulat at mandudula sa ating bansa. Tinagurian siyang isa sa pinakamahusay na mandudulang Tagalog. Ang kanyang mga akda ay puno ng simbolismo at mga estelang romantiko. Sa kabuuan, siya ay nakasulat ng may 60 dula. Bukod sa pagsusulat, naglingkod din siya sa Senado. Ngunit kahit abala siya sa kanyang tungkulin bilang isang lingkod bayan, hindi niya tinalikuran ang pagsusulat. Ngayon ay ating balikan ang ilan sa kanyang mga tanyag na akda. Una, Ang Anak ng Dagat. Ito ay ang pinakapopular na sarswela ni Patricio Mariano na itinanghal sa Teatro Zorella noong 1821. Ang kwento ay umiikot sa isang mangingisda at ang kanyang asawa. Ang dula ay puno ng tema ng sakripisyo at pagmamahal sa kapwa, kaya naituring itong maipapantay sa kanyang obra maestra na Lakang Bini. Pangalawa, Ako'y Iyo Rin. Ang dulang ito ay tumatalakay sa pag-ibig na kahit na humarap sa maraming pagsubok ay nanatili pa rin matatag. Isang kwento ng tapat na pagmamahalan at ito ay nagpapakita ng determinasyon at pagsusumikat ng mga tauhan na ipaglaban ang kanilang damdamin. Pangatlo, Ang Tulisan. Sa Ang Tulisan, inilahad ni Patricio Mariano na ang kwento ng isang lalaki na naging tulisan upang ipagtanggol ang mga naapi at ilaban ang mga inaapi na may kapangyarihan. Ang dulang ito ay nagpapakita ng masalimuot na tanong ukol sa moralidad kung tama bang magsagawa ng karahasan para sa katarungang layunin. Ang tauhan, bagamat isang tulisan, ay isang komplikadong karakter na may matuwid na layunin, bagamat gumawa ng mga labag sa batas na hakbang. Pang-apat, Silanganin. Ito ay isang romantikong dula na may tema na pagkakakilanlan at pagmamahal sa sariling bayan. Ang mga tauhan sa dulang ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanilang lahi at lupang tinubuan, na tila isang pagsasalarawan ng mga Pilipinong lumalaban para sa kanilang kalayaan. Panglima, Ang Dalawang Pag-ibig. Ito ay isang dula na nagpapakita ng dalawang uri ng pag-ibig, ang pag-ibig sa bayan at ang pag-ibig sa isang minamahal. Dito ay pinapakita ni Mariano ang pagsasakripisyo at paghahati ng mga tauhan sa pagitan ng kanilang mga personal na damdamin at mga responsibilidad para sa bayan. At ang pang-anim, Luha't Dugo. Ang dula na ito ay umiikot sa trahedya at sakripisyo na kinakaharap ng mga tauhan. Ang mga luha at dugo sa pamagat ay sumasalamin sa paghihirap at mga pagsubok na kanilang dinaranas na nagpapalalim sa emosyon ng mga manunood. Ang pang-pito, si Mayumi. Sa dulang ito, ang pangunahing tauhan ay si Mayumi na sumasalamin sa isang dalagang puno ng dangal at prinsipyo. Ito ay isang kwento ng paglaban para sa sariling karapatan at dignidad, kahit na ang kanyang mga desisyon ay nagbubunga ng malaking sakripisyo. At ang pangwalo, Ang Unang Binhi. Ito ay tumutukoy sa unang hakbang o desisyon na nagdadala ng pagbabago. Sa pamamagitan ng simbolismo ng binhi, ipinaliwanag ni Mariano ang kahalagahan ng mga pasimula at ang mga ito ay napapakita ng posibilidad at pag-asa para sa hinaharap. Sa kabuuan, ang bawat isa sa mga dulang ito ni Patricio Mariano ay nagtatampok ng iba't ibang tema, mula sa personal na relasyon hanggang sa pakikibaka para sa bayan. Ang mga simbolismo at emosyonal na bigat ng kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa kalagayan ng mga Pilipino noong kanyang panahon at maging sa kasalukuyan. At yun lang po, maraming salamat.